Sumatotal po, dito po sa mga pahayag ng mga miyembro ng House Committee on Justice, iba po yung kanilang mga sinasabi, kumpiyansa sila sa kanilang mga sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa kasi parang pinapahaba pa nila kahit na kumpiyansa sila na may ginawang masama. Kumbaga, ang simpleng pagkakaintindi kasi ng mga ordinaryong Juan de la Cruz attorney, nagdeklara ka na ng sufficiency, form, substance at grounds, tapos kaliwat kanan ng mga interviews na kumpiyansa kayo na talagang may nagawang kamalian ang pangalawang pangulo, pero iba yung ginagawa, pinapahaba pa. So ito ngayon yung question din, attorney. Yes, yes. Alam mo, ang ibig lamang sabihin, parang nakuryente sila doon sa aking petisyon. parang parang nagpanic. Oo. Kasi alam nila na meron silang sipyat kung sa Bisaya pa. Oo. Mali. Ano yung sipyat? Oo, meron silang mali. Oo. Kasi ang pinaka-stark talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of President Marcos. Basahin mo yung resolution doon. Sabi nila there are no ultimate facts that would constitute as impeachable crime in the complaint filed. Tapos there was no sufficient evidence daw, etc. etc. Yung standard na ginamit nila doon kay Presidente Marcos, dapat same standard dito kay VP Sara Duterte. Pero nga akong kaibigan na nandun sa kanyang Facebook account, kasama kami doon sa isang kaso, sabi niya, ultimate facts may not necessarily involve all the necessary facts, all the perfection of a complaint because such may be remedied during trial proper. Ganun ba? O bakit yung kay Marcos, defective daw yung complaint, dinismiss nila kaagad? Bakit dito hindi nila in-apply yun? Granting for the sake of argument na meron na ngang sufficient facts, meron ng sufficiency in substance, may probable cause na. Bakit pa kayo mini trial? Bakit pa kayo manghanap ng mga ebidensya kung malakas na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution. Nang abuso kayo. Kaya nang abuso kayo, kami naman ng mga abogado, Attorney Torion, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Raul Lambino, no? At iba pang mga abogado, si Attorney Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Bago rin kayo nagpetisyon, nakausap ko rin yung defense team, no, ang tagapagsalita ng defense team ng pangalawang pangulo, at kabilang din yan sa natanong ko. Bago pa man kayo nagpasaklolo na sa Korte Suprema, kung magpapasaklolo din sila, kabilang yan sa kanilang mga steps, no, kasi meron din siyang argumento doon na kung magpapatuloy yung hearing, ang problema dyan, kayo lang magtatanong, hindi kami makapag cross-examine doon sa kanilang mga makapag check talaga, no. So iwanan lang po natin yung issue na yun, attorney. Dito lang tayo sa pangalawa at huling topic lang po kasi marami pong kinote po kayo sa inyo pong post kahapon na tandem na Sara Baste 2028 for sure, na alaan mo na maraming mga humugot doon. Ito ba ay personal na opinion or kagustuhan, or may ano ba dito ang PDP Laban, kasi kayo rin po ay kabilang sa PDP Laban? Ano po yung dahilan din, attorney, bakit Sara Baste ang inyo pong na-post doon na umani rin po ng reaction mula sa public? Una po, klaruhin ko talaga, personal ko lang po yun na opinion. Okay, wala pong kinalaman ang PDP Laban yan, wala pong kinalaman yung ibang tao man, no? Nirerespeto ko po si Senator Rodante Marcoleta, no?
Nirerespeto ko po si Senator Cayetano. Nirerespeto ko na grabe yung aking brother in faith, si Senator Robin Padilla. Nirerespeto ko ang number one senator, si Senator Bongo at iba pang vice presidentiables. Pero yung personal na opinion, pag-weigh ko kasi, ang tingin ko kasi, si Senator Rodante Marcoleta is a very good candidate for VP. Pero nung nakita ko yung mga sessions doon sa Senado, napakasayang kung walain natin siya doon. Siya yung isa sa mga vanguards natin doon. Pareho din kay Senator Cayetano. Kinakailangan natin sila doon, no? So, kinakailangan natin sila doon, kaya dapat nandun sila sa Senado because they are really fitted to be senators, no? Wala na tayong tagapagtanggol, wala na tayong mga debatista kung walain mo doon si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano. Napakagaling nila na mga abogado, kaya kinakailangan natin sila sa Senado. Si Senator Robin Padilla, no? Napakabagay sana na maging vice presidente. Pero kung walain mo siya sa Senado, wala na kaming boses ng mga Muslim doon. Oh, at malaki yung puso niya. Siya yung may pinakamalaking puso na ating senador. So kailangan natin din siya doon sa Senado. Si Senator Bongo naman, advocate for health, no? Nakikita natin na mas epektibo siya kung nandun pa rin siya sa Senado. At ang nakita ko kasi, to ensure continuity, no? Kailangan na sino ba ang makapagtaguyod doon sa mga programa ni Tatay Digong, pinaka the best persons? Yung mga anak niya. So, yung para ma-ensure natin yung continuity, sa tingin ko lang, personal na opinion ko lamang yun, ay dapat yung kapatid niya, si Mayor Duterte, na para maipatuloy natin yung mga programa ng mga Duterte. Kasi 6 years is too short for a very good president, while too long for a very bad president. Kaya nga, let us learn from the lessons of the present presidency. Kung hindi nag-give in si BP Inday, siya sana ang presidente ngayon. Nag-give in, nag-trust siya doon kay Presidente Marcos. Anong nangyari sa atin? Nagkaletsi-letsi tayo. Maski nakaibigan sila masyado ni Ma'am, no offense meant, kay Ma'am Amy Marcos, hindi rin makontrol ni Ma'am Amy Marcos yung kanyang kapatid. Tingnan natin kung saan tayo ngayon. Halos nasa kangkungan na tayo ngayon. Opo. Di natin na mahirap. Kung ang vice presidente si Baste, hindi talaga niya tatraidorin yung kanyang kapatid. Di siguraduhin natin yung vice presidente natin ay hindi tatraidor sa ating presidente at may continuity yung policies. Kaya dyan, nag-post ako. Sana hindi magalit yung ating mga kaibigan ng mga senador. Opinion ko lamang po yun. Pwede po ako magkamali. Opo. Attorney, ang common na critic din yan, possible, is yung kagaya ng kanilang pag-question sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, alam mo naman na sasabihin nila, galing lang yan sa LGU, lokal na pamahalaan. Anong kakayanan yan na maging presidente? Hindi yan naging national figure. Kasi sa mahabang panahon po, attorney, yung mga nagiging presidente po natin, nagiging, kumbaga, ang ano nila is national figure talaga sila sa mga national agency or naging mga senador, pero na-break lang yan yata sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, na though siya ay galing sa lokal, no, sa isang lokal na pamahalaan sa Mindanao, sumikat naman siya at naging national figure din. Nakilala din siya dahil sa style ng pamumuno. Ano po yung magiging ano nyo po dyan? Tingin nyo po na bakit karapat dapat silang unang itong dalawa, Vice President Sara and si Mayor Baste? Well, insofar as Vice President Sara, I think there is no issue anymore about her competence, no? Kasi nakadaan siya mayor for a long time, no? As as a local chief executive of Davao City, and she has proven herself
as an excellent local official. And she has already trained herself also for a national office, being a vice president, no? And she has seen the terrain already, and she has studied the laws, and she has likewise studied the policies, and she can really be a very good and effective president for our country. Insofar as Mayor Baste Duterte is concerned, he has likewise proven himself as a competent local official. Naging vice mayor siya, naging mayor siya, and ngayon fitted talaga siya na magiging vice president in order to prepare him for the presidency after 6 years, no? Kaya nga meron siyang magiging role din diyan, no? I'm sure kung pipiliin siya ni Vice President Sara, alam ko po na may nalapitan na si Vice President Sara Duterte. I acknowledge that. Pero vinoice out ko lang yung opinion para naman na malaya naman, this is a democratic country, baka makita din yung perspective na pinipresent ko ngayon about the need for continuity and the need to ensure that we are free from any betrayal. We are free from any courses of action that may defeat the purpose of continuity of policies. Kaya nga, who knows, no? Baka makita yan na perspective na yan na ultimately it can be good for our country, no? So that there is really continuity of policies, then baka masunod yan. Pero kung hindi, at least nakapagsabi ako kung ano yung opinion ko. Hindi naman ako nagsasabi na ito na ifa-follow natin. Sinuggest ko lang yan, flinote ko lang yan. Kasi sa tingin ko, ito po yung nakakabuti sa ating bansa. Wala tayong continuity of policies. Sayang masyado yung na simulan ni Tatay Digong, yung build program natin. Nagkaroon pa tayo ng pandemic, pero nakaya natin yung pandemic dahil sa kanyang strong leadership. Tayo ngayon, maski nagyera na doon sa Middle East, ang pinag-uusapan natin ay impeachment process pa rin, no? Kung panahon ito ni Tatay Digong, he would have put a stop to this. 'Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, there was a move also to have Vice President Robredo to be impeached. Sabi ni Tatay Digong, tigil niyo yung mga kalokohan niyo yan. We should concentrate in the development of our country. O anong ginawa ng mga congressmen? Nag-stop sila because there was strong leadership. Sa panahon ngayon, opo, hindi natin pag-usapan. Attorney, maliban doon sa napupusuan po ninyo na forecast or tandem po na Sara Baste, meron din po kayong kalakip doon sa inyong post. Kaugnay nga naman po dito po sa magiging election po natin na parang sumatotal gusto nyo ng hybrid. Maaari nyo bang ipaliwanag lalo na't sabi po ninyo dito dapat na ma-implement yung Section 31 ng RA Republic Act 9369. Yes, dapat kasi maski gaano kalakas ng mga Duterte po. Maski gaano kalakas po ng mga Duterte, I will just start this. Okay. Yes. Okay. Andito kasi ako sa hotel kasi natutulog na yung mga anak ko. Dito ako sa lobby. So, maski gaano kalakas, we have to protect our votes. And that is why I am urging the people to also join my cause. Our cause, supposedly. And that is to have Section 31 of Republic Act 9369 implemented. Yung hybrid, yung manual counting in the precinct level. Kung anong resulta, pwede na electronic pero kailangan talaga na imano-mano basahin yung mga boto kada balota. Kaya para yung mga watchers, nakikita nila kung ano talaga yung binoto ng mga tao. At may data tayo kada presinto. Para kayong data natin kada presinto, ma-marshal natin, malalaman natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Municipal Board of Canvassers. At meron din tayong data kung i-determine natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Provincial Board of Canvassers. Kaya para hindi na tayo madaya. Kaya kinakailangan na ma-implementa talaga yan para maprotektahan natin ang boto. Siguro ako, napakarami po ng mga Duterte supporters.
pero hindi tayo sigurado sa magiging resulta kung hindi ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369. Opo. So hindi Kaya nga, hindi na kailangan po attorney sa tingin nyo ng panibagong batas or pag-amyenda sa batas para mangyari yung hybrid na klase po ng sistema sa election. well, to my mind, mere implementation of Section 31 is enough. But, kung merong magpasa ng batas to really make it clear na dapat ito talaga ang i-follow, then why not? No? Na meron tayong batas na isasabi talaga that there should be manual counting in the precinct level. We should implement the provisions also of Section Republic Act 7166, Republic Act 6646, and even the Omnibus Election Code. Nandyan yung manual counting in the precinct level. So, kaya nga, kung kinakailangan ng bagong batas, why not? Pero, to my mind, there is already a law, and that is Section 31 of 9369. We simply have to implement it, and we should convince the Commission on Elections to issue the necessary COMELEC resolution for the implementation of Republic Act 9369, Section 31 thereof.